They keep on shining. Apat na honor guards mas kikilalanin pa. No one can stop her rain or shine. Bago napukaw ang ating atensyon ng apat na honor guards na naghatid kay dating Pangulong Cory Aquino, una nang naging matapat ang apat na ito sa pangangalaga ng kapayapaan sa bansa. Ang 25-year-old police officer na si Danilo Malab Jr., espesyal daw na pinili dahil sa ipinamalas niyang kakayanan, determinasyon at kahanga-hangang disiplina sa sarili matapos kumuha ng Public Safety Basic Recruit Course. 2007 nang magtapos siya ng BS Criminology sa St. Ferdinand College sa Isabela at agad siyang nadestino sa Maynila bilang PO1. At ngayon, matapos maging honor guard sa libing ni President Cory, promoted na siya to the next rank. Biniyayaan din siya ng 10,000 pesos cash at healthcare benefits mula sa Public Safety Savings and Loan Association Incorporated. Isang 9mm gun pistol din ang naging regalo sa kanya ng PNP. Samantala, from Isabela rin ang 23-year-old private first class ng Philippine Army na si Antonio Cadiente. Naging parte ng Armed Forces of the Philippines si Cadiente matapos mag-training at magsilbi bilang candidate soldier. Sa kasalukuyan, nagsisilbi sa Security Escort Battalion ang magiting na sundalo. Pareho rin naman ang pinagmulan ng 37-year-old Navy Petty Officer 2nd Class Edgardo Rodriguez nang mag-training ito sa Philippine Navy at maging candidate soldier. Pinili si Rodriguez bilang honor guard mula sa Office of Reservist and Reserve Forces Development. Proud na proud ang asawa at tatlong mga anak ni Rodriguez sa naging partisipasyon nito bilang honor guard ni President Cory. At ang ika-4 na honor guard, ang 24-year-old 2nd Class Hener Lagindam ng Philippine Air Force. Nag-volunteer si Lagindam bilang honor guard nang magkasakit ang unang napili na mag-represent ng Philippine Air Force. Sa ipinakita nilang giting at kahanga-hangang tatag at determinasyon, sunod-sunod ang naging pagkilala at pagbibigay ng parangal sa kanila. Bilang katunayan, ang 4 na honor guards binigyan ng pamilya Aquino ng 25,000 pesos each at ginawaran pa ng Medal of Merit ng Armed Forces of the Philippines. Nakaka-proud, no? Yes, but I think also na they are representations of what we should look up to sa ating armed forces at sa ating PNP, di ba, boy? Kasi sinabi ko naman na mom survived numerous coup attempts because they stayed loyal to her. At this is our way of showing everybody na ang mga magigiting nating pulis at mga sundalo, dapat nating itingala talaga. And dapat mag-thank you tayo kasi shinare natin yung coverage na yan with Vicky Morales and her crew of Wish Ko Lang. Salamat. Vicky. At saka talagang, Chris, we were there. They were right in front of us. Nakita talaga natin almost 9 hours. Walang kumibo, walang kumilos, under the sun, under the rain, through humps, through curves, talagang straight bodies. I mean, you know, bravo. At maraming salamat. Dahil sa pinamalas nilang katatagan sa loob ng mahabang oras bilang tungkulin nila sa bayan, sa tingin nyo kaya, mababagay ang Fantastic Four sa Guinness Book of World Records? Bayan, hihingi kami ng boto ninyo. The full question, deserving bang mapasok sa Guinness Book of World Records ang 4 na honor guards? A, with salute. Sir? Yes, sir. B, sir? No na lang, sir. Text poll space, SNN space, letter of choice, and send to 2366 for Globe, Sun Cellular and Touch Mobile, and 231 for Smart and Talk and Text. Etong isa. Breaking record, Sandara Park, umalis at ngayon nagbabalik.